Meron po tayong update ngayon guys, dahil po napakarami pong dumagsa na mga chat po sa atin. Nais po daw nilang malaman kung okay lang po ba talaga yung pagboto po nila sa online gamit ang QR code. Dahil po natatakot sila kasi meron po nagpatotoo, kasi meron silang binoto ba't hindi lumabas, iba po daw ang lumabas na hindi naman yun ang binoto nila. Kaya natakot po sila, baka po ay mapunta ang boto po nila doon sa bangag, sabi po nila, no? Dugtungan ko lang po yung chat po nila guys. Sana hindi po kayo ma-open sa lahat po ng mga supporters po ng BBM. Naparito po ako guys sa ating kaibigan na Dwindy. Tugunan ko na lang po ulit ito dahil napakaraming mga OFW na bumuto sa online. Kaya naparito tayo para po malinawan kayo, para hindi po kayo mabalisa ngayon doon sa ibang bansa ngayon, no? Magandang umaga po sa inyong lahat, kaibigan. Pasensya na po medyo dugtungan po natin ito kasi marami pong dumagsa na message po sa FB natin. Sobrang pag-alala na po nila, kaibigan. Natakot po sila kung ano po daw mangyayari sa kanilang pagboto gamit ang QR code. Mula nang nag-viral po ngayon guys yung sinabi po nila na yung binoto nila ay hindi na lumabas, iba po daw ang lumabas. Kaya kaibigan, tugunan po natin ulit ha. O ano po ba ang maipaabot po nyo ngayon po sa mga OFW ngayon na nagboboto po dito sa Pilipinas? Oo, gusto natin na matulungan sila kasi nag-alala na, balisa talaga sila. Oo daw, baka po daw mawalan po ng kwenta ang kanilang pagboto. Yun po ang gusto nilang itanong sa inyo. Guys, delikado po talaga, sabi ng ating kaibigan ngayon. Bakit po nyo sabi, di ba nagpaabot kayo kanina? Nako po guys, ito po ang mahirap dito, no? Hindi po natin ito pwedeng kontrolin guys ang nagaganap na. Natakot si kaibigan guys kasi po yung boto po ninyo na inyong pinaghirapan para po dito sa PDP. Alam natin napakaraming PDP guys na bumuto, kitang kita ng kaibigan. Natakot po sila, kaibigan. Naku po, totoo yan kaibigan. Guys, yung boto po ninyo, no? Ang mga inosente na tulad natin at tulad ninyo, hindi pa ninyo malalaman kung sino po ang nananaig na doon, kung sino po talaga. Ngunit alam po nila doon sa kumilik kung sino. Ang problema lang dito guys, doon na lang natin malalaman kung bubuto na po tayo, yung mga Pilipino dito sa bansa natin, sa May 12, doon po niyo malalaman ang resulta. Sana hindi po ito manaig ang dayaan po dito. Hindi po natin yan masabi na walang dayaan guys. Kasi alam po natin, hindi administrasyon po ng Duterte. Kaibigan, ibig sabihin nito delikado pa ang kanilang boto. Oo, kasi po doon na lang malalaman kung sino po ang nananaig po doon. Sabay-sabay pala ito kapag matapos na kaming magboto dito. Nako guys. Kung tatanungin kita kaibigan, kung dayain ito, magagawa ba nila? Nako, ito na po ang nakakabahala dito guys. Pwede ito guys.
Napakarami pa naman po. 600,000 voters. Mas aabot pa siguro ng mahigit milyon ang bumoto po ng mga OFW sa online gamit ang QR code. Kaya ito lang guys ang ating maipaabot sa inyo. Ipasa Diyos na lang po natin ang inyong mga boto. Huwag kayong mag-alala, no? Kasi po makapangyarihan po ang Panginoon. Kung sino man po ang karapat-dapat na mamumuno ng mga nanungkulan po dito sa atin. Sana po kaibigan na maging maayos ito. Sobrang pag-alala po nila, kaya napakaraming messages po natanggap natin kanina lang nang ipinapaabot po natin yung sinabi ninyo na kahit po anong gawin nila, pandaraya, hindi pa rin mananaig, sabi ng ating kaibigan. Kung may tiwala kayo, para hindi kayo mabalisa sa inyong pagboto ngayon, napakarami talaga guys. Nag-viral po ngayon guys ang mga nagpapaabot ngayon na mayroon po talagang daya dito. At nagtataka yung iba kung bakit napunta sa iba ang kanilang boto na hindi naman yun ang binoto nila. Bakit ay hindi lumabas yung binoto nila? Ibig sabihin nito, kontrolado ito sa loob po ng kung saan po nailagay po ngayon ang inyong mga boto. Kaya magdasal po tayo guys na sana sa lahat po ng magboboto pa rito sa Pilipinas, huwag po kayo magpapalin lang sa pira. Huwag po kayo magpapalin lang sa mga pangako na kanilang ipinapaabot sa madla. Dahil ang pangako ay laging napapako, kaibigan. Oo. Mas maganda pa guys yung mga taong tumatakbo ngayon na walang sobrang binatbat, yung sobra na paasa. Yun po. Bantayan natin guys. Ano po? Oo, maging alerto tayo ngayon. Huwag po tayong magpapadala sa mga tukso na mga politiko na hindi karapat-dapat na mamuno dito sa atin. Ito po ang sabi ng ating kaibigan. Ipasa Diyos natin ang inyong mga boto kasi hindi po natin alam kung sino ang lamang dito na mga binoto ninyo. Kasi po may karma pa rin yan guys. May karma, kaibigan.